bumisita din yata si Chucky sa labi ni De Venecia. Tama bang spelling ko? Okay lang yan. Di Venecia. Ayan. Actually, wala bang problema yan. Kasi sanay naman tayo dyan sa mga drama effect ni Sara Duterte, Ma'am Jean. Always naman talaga yan, no? Yung photo off, photo off. Hindi na tayo magtataka kung lahat ng patay bisitahin ni Sara. Hindi ba? Hindi na tayo magtataka kung lahat ng patay bibisitahin ni Sara. Ang gulo ng Pinas dahil sa mga Duterte. Actually, dahil din po talaga din sa mga kaalyado ng mga Duterte. Oo. Hindi po ba nakasuhan yun si Alvarez or Glenn? That I do not know. Parang wala akong narinig na kaso na isinampa laban sa kanya. Pero isa din po siya sa mga ibinulgar. Pag connected ka sa mga Duterte, walang kwenta ang pagkatao mo. Marami pong mga nasira talaga ang karakter. Katulad po dyan, no? Nila Panelo, nila Roque, nila Maharlika, mga vlogger ng mga DDS. Andyan din basta mga kaalyado nila, Benchong, si Vic Rodriguez, tingnan mo doon, ango-ango na. Ang dami pong mga abogado na pumalpak sa kanilang legal profession nang dumikit sila sa mga Duterte. Totoo po talaga yan, Yoli Principe. Tama po talaga yan. Yan ang hobby nila, pumatay ng tao na parang mga hayop. Correct. Kasi nga, yung gusto nila, hulgain ang mga tao, magalit ang mga tao, huwag idaan sa proseso. Pag sinabi nilang ganito ka talaga, you don't have choice but to follow their command. Kapanahon naman talaga ng Rodrigo Duterte, wala naman talagang due process. Hindi naman talaga siya tumatalima sa due process. Basta inutos niya, gawin mo talaga, o di kaya malilintikan ka. Sinabi niya mismo yan sa hearing, di ba? Pag hindi mo pinatayan, ikaw ang mamamatay. Ganun ba? So, naturalmente, kung ikaw ay utusan, mag-boring na ang political. Actually, para sa amin, hindi boring ang politika. Kasi natutuwa kami sa mga ginagawa ng Pangulo eh. Satisfied kami sa trabaho ng Presidente. Tingnan mo sa 4Ps ngayon, lifetime na ang subsidy ng mga miyembro ng 4Ps. Hindi na sila kailangan mag-apply. Plus, yung 0 to 50 kilowatt hour na konsumo ng kuryente, libre na. Or di kaya 100% discounted. Yung nabuboring lang naman sa politika, my dear viewers of mine, are those who wanted to destroy the presidency of the president. Atat sila. Hindi patulog because they wanted to install Sara Duterte as the next president of the Philippine Republic, which is kung sa mangga pa, hilaw. Wala. Mas magaling pa po ang mga subscriber ko kaysa kay Sara. Duterte lang at saka Vice President ang nakatatak sa pangalan niya. But actually, mas matalino pa yung aking mga estudyante kumpara sa kanya kasi siya walang logic eh. Bully siya, narcissistic siya, and at the same time, sala sa init, sala sa lamig yung mga pronouncement niya. Hindi po pinag-iisipan. So hindi po kailangan ng Pilipinas ang ganyang klaseng leader, ang ganyang klaseng character. Lalong-lalo na may ambisyon ka na maging Pangulo ng Pilipinas, dapat ayus-ayusin mo naman ang sarili mo. Para at least presentable ka at maging kapakinapakinabang ka sa taong bayan. Na hindi pagsisi pa. Sa mga ipinapakita niyang character, lalong tumitibay ang paniniwala ng Filipino majority that she is not deserved, to become the next president of the Philippine Republic. Kahit sabihin pa niyang halimbawa, ayaw nilang maniwala na walang suporta. Sabihin na natin, suporta sila ng taong bayan. Pero look at the what we call this output. Ano bang nagawa niya? Unlike sa Pangulo ngayon, talagang nagtatrabaho kahit walang suporta ng Vice Presidente. Sayang nga kasi pinasasweldo lang si Sara Duterte ng taong bayan, walang kwenta. Dapat sa ganyang klase, umalis na siya sa gobyerno, lumayas na siya sa gobyerno. Di ba? Hindi naman ako dito talaga. Yes, grabe ang fake news. Because, alam mo naman, di ba sabi nga ni Attorney Claire, pabrika ng fake news itong si Sara Duterte. Lalong-lalo na yung mga DDS, saan ba sila natututo? Grabe talaga yung fake news na mga nangyayari kasi unang-una may troll farm. And at the same time, sinisira nila ang imahe ng presidente. Habang ang presidente nagtatrabaho, habang ginagampanan ng presidente
ang mandato na ibinigay sa kanya ng taong bayan. Kung ayaw ng taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat napatalsik na yan sa pamamagitan po ng people power. Paano mo mapapatalsik? Wala namang support ang mga destabilizers sa military. Wala namang support sa taong bayan. Paano nila mapapalitan ng presidente? Hanggang pag-aalburuto na lang ang kanilang gagawin. Hanggang sa panira na lang. Misinformation, malinformation, disinformation. So tayo naman ang mga naniniwala sa Pangulo, hindi po tayo papayag na paniwalaan ang mga kasinungalingan. Ngayon, maniwala kayo. Mataas ang rating ni Sara. Kung anong ginawa ni Sara. Kaya hindi kami napapagod araw-araw magsabi sa taong bayan. Tanungin niyo ang mga sarili niyo, anong nakita ninyo kay Sara? May pakinabang ba siya ngayon sa taong bayan? Wala. Kasi Vice President ka, you're supposed to do something in accordance to your mandate. Maliban lang kung hindi mo alam kung ano yung mandato mo bilang Vice Presidente. So useless ang pagbuto sa iyo ng taong bayan dahil binuto ka dyan, hindi para mamulitika ka. Maghintay ka na matapos ang termino ng dalawa ng presidente bago ka mag-alsa presidente. Hindi ka bagay. Dapat pag presidente ka, matalino ka, magaling ka, madiskarte ka. Ang tanong, saan ang diskarte ni Sara? Pinapaikot lang nga siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kahit na sino na lang ang mag-signify na suportahan siya, tuwang-tuwa kasi uhaw sa suporta, uhaw sa pansin. Napansin niyo yan? Kaya kahit na sino man ng mga grupo or individual ang magsabi, we support Sara Duterte, hanggang abot langit ang kanyang ngiti. Alam mo kung bakit? Wala sang choice. Paplastikin niya itong mga tao na to. Kasi pag once na madismaya ang mga tao na to o magrupo, wala siya. Walang susuporta sa kanya. Bakit yung movement na sa Inday Sara for Presidency? Hindi ba kayo, naniniwala ba kayo na para sa bayan yung kanila? Kuya Glenn, nasaan po si Kuya Kent Garcia? I do not know. I don't have any idea about Kent. Bakit? Nasaan ba si Kent? Hindi ko na napapanood yung mga live ni Kent. Arbelor, Maestrado, shout out po. Hindi ko na po talaga nga. Mabuti na tanong mo, hindi ko na alam kung nasaan na si Kent ngayon. Ang pinakamasaklap, Sir Glenn, is ang kahit na i-disrespectful ni Digong si God, yung sabing stupid God, yung ginawa ng kwentong pangit at about sa Last Supper, bago ang mga DDS, nagpapalakpakan. Correct. Wala demonyo talaga. Kasi hindi na normal yung nasuportahan mo, minamak mo na yung Panginoon, suportahan mo pa yung nagmamak sa Panginoon. So, parang na-hypnotize ba? Correct. Shout out kay Gina Ondak ng Singapore.